ipinaglihi. Si Esau, mahilig sa labas, outdoors, hunter, a man of the open country. At si Jacob naman, laging kasama ng nanay niya sa loob ng bahay, sa tent, luto ng luto. Nandun siya sa domestic bliss. There's contrasts between these two brothers. Now, contrast, when handled well, would actually add color and beauty to a fellowship. But when mishandled, it could create stress. Genesis 25:28. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Itong tatay, si Isaac, mahilig din sa labas, mahilig din mag-hunting, mahilig kumain ng mga karne ng mga hayop na kanilang nahuhuli pag nag-hunting. Paborito niya si Esau dahil pareho sila ng ugali. At si Rebekah naman, ang paborito, si Jacob, na lagi nasa bahay, luto ng luto, linis ng linis. Nakita na agad natin dito ang isang pinagmumulan ng gulo sa mga pamilya. Mother and father play favorites. May pet, mama's pet, papa's pet. Instead of balancing the personalities of their sons, these parents affirm, encourage, and even patronize their sons' differences, and they take sides. Ito ang paborito ko, yan ang paborito mo. Genesis 25:29-30. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." Umuwi minsan na gutom itong si Esau dahil galing siya sa kung saang paglagalag sa kung saan mga lugar. Gutom, inabutan ng kanyang kapatid naman na si Jacob na kakaluto-luto pa lang ng lentils. Kumbaga sa atin, ginisang munggo. Umaamoy-amoy ito at napakasarap kainin at umuusok-usok pa. Gutom itong si Esau. Meron kaya siyang hypoglycemia na nararamdaman ng mga diabetics, na pagka nagutom ka at bumaba ang blood sugar mo, halos mauupos ka, at talagang kahit siguro ulo mo ibebenta mo, makakain ka lang dahil para kang nauupos sa kandila. So sabi niya, bigyan mo ako. Yung niluluto mo na yan. Genesis 25:31, Jacob replied, "First, sell me your birthright." Birthright of the firstborn, kasi si Esau ang panganay, for a bowl of lentil stew. Ang laki naman ng hinihinging kapalit nito para sa isang mangkok na munggo. The birthright is never explained fully by Scripture, but it could be an honorific, it could be an entitlement of the firstborn to whatever honor or fortune or inheritance. Pero mahalaga yun. Nasa panganay yung birthright. Sabi, ibigay mo muna sa akin ang birthright mo bago kita pakainin. Genesis 25:32, "Look, I'm about to die." Esau said, "What good is the birthright to me?" Sa tao nga naman talagang nag-aagaw buhay halos at nauupo sa gutom, ano ba naman yung birthright na yan? Ang mahalaga, makakain, makainom. Genesis 25:33, but Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. It's a very bad trade. Yung ginipit na lalo. Genesis 25:34, then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, then he got up and left. So Esau despised his birthright. So obviously, the narrator has some bias for Jacob. Dahil itong sobrang sweetik na kapatid na ito, ay hindi man lamang binigyan ng kahit konting passing comment sa kanyang ugali. At sinabi, ayan, binaliwala nitong si Esau ang kanyang birthright. Genesis 27:1-4. When Isaac was old, so lumipas na ang panahon, tumanda na ang magkapatid na ito, at yung tatay nila na si Isaac ay matanda na, at halos nag-aagaw buhay na sa katandaan. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called Esau his older son and said to him, "I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow,
and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like, and bring it to me to eat, so I may give you my blessing before I die. Eh dito naman pala mana, itong si Iso, sa tatay niya na mahilig din kumain ng karne. At sabi niya, ang tanda-tanda ko na, ang labo-labo na ng mata ko, bago ako mamatay, mag-hunt ka muna. At yung mahuhuli mo, lutuin mo, the way I really like it, and you know what I like, kasi pareho tayo ng taste. At pagka napakain mo na ako, ibibigay ko na sa iyo ang aking final na pagpapala, blessing, and then I will die. So food for final blessing, yun ang trade. Kanina, food din, no? For a birthright, sa ama nagmana, sa Iso. Kaya pala, siya ang paborito nitong tatay. Genesis 27, 5-10. Now, Rebekah was listening to Isaac spoke to his son, Esau. When Esau left, Rebekah said to Jacob, go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. Sa ina naman, nagmana si Jacob. Sobrang mautak. Parang hindi niya anak yung panganay. Tinawag si Bunso. Bunso, nadinig ko ang tatay mo. Nagpapahunting, nagpapaluto, at bibigyan ng blessing ang kuya mo. Punahan natin. Huwag ka na mag-hunting. Total, lagi ka na dito sa bahay. Hindi ka siguro marunong mag-hunting. Kumuha ka na lang dyan sa kulungan natin ng 2 batang kambing. Luluto ko ng masarap. Dalhin mo sa tatay mong malabo na ang mata at kunin mo ang blessing na para sa kuya mo. Nakita niyo kung paano lumuluto ng family problem. Nagkakampi-kampihan. Naggugrupo-grupo within the same family at nag-uutakan. Genesis 27, 11-13. Jacob said to Rebekah, his mother, but my brother Esau is a hairy man while I have smooth skin. Eh, balbon po si kuya, ako makinis na makinis tulad niyo, mami. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, my son, let the curse all fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. Sabi niya, talbog sa'yo, dikit sa akin. Pagka isinumpa ka ng tatay mo, aakuin ko. Basta't sundin mo ang pinagagawa ko. So this mother is playing favorite to the max. Parang hindi siya ang nagluwal doon sa kuya. Genesis 27, 14-17. So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food. Then Rebekah took the best clothes of Esau and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat skins. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. May strategy ang mag-ina. Binihisan ni Rebekah si Bunso ng damit ni kuya. At yung makinis na bahagi ng kanyang braso at leeg na maaring mahipo ng ama, binalot ng balat ng kambing para mabuhok din. Props talaga. Handang-handa sila at talagang deception ang balak ng mag-inang ito. Genesis 27, 18-20. He went to his father and said, my father. Yes, my son, he answered. Who is it? Malabo na talaga ang mata ng matanda. Sino yan? Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing. Isaac asked his son, how did you find it so quickly, my son? May initial doubt. Ang bilis mo naman nakapag-hunting, nakakagluto, instant. Alam niyo mga kapatid, pag meron kayong unang kutob at duda, makinig kayo. Lahat ng now 1, 2, 3, sasabihin, sabi ko na nga be. Yung pala sabi mo eh. Naisip mo pala. Bakit nadaya ka pa? Kasi hindi mo pinakinggan yung unang kutob mo.
Listen to initial doubts before you are overtaken by props and by special tricks. We are all God's creation. God is Spirit. We have the Spirit of God. Iba-iba nga lang ang level ng talab sa atin ng wisdom ng Diyos. Pero meron. At kinakausap ka ng Espiritu ngayon, dapat makinig. Hindi laging tama yun because it could be twisted by sin. But when we are living correctly and rightly and we please God, sensitive ang ating spirit. We can perceive deception. So may deception, sabi niya, parang ang bilis naman yata na nahuli at naluto itong aking kakainin. The Lord your God gave me success, he replied. So now God is used to strengthen the argument. Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Maraming ang gumagamit niyan para lalong makapandaya. Wolves come in sheep's clothing. Hindi ko mumukhang sheep, ay sheep na nga. Genesis 27:21. Then Isaac said to Jacob, "Come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not." May doubt pa rin ang matanda. Sabi, halika nga at hihipuin kita, hahaplusin kita, nang malaman kung ikaw nga ang paborito kong anak na mabuhok. Listen to hunches. So gusto niya, meron talaga hunch. Meron talaga siyang kutob. Halika. Genesis 27:22-24. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, "The voice is the voice of Jacob." But hands are the hands of Esau. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he proceeded to bless him. "Are you really my son, Esau?" he asked. "Why will you ask a pretender?" Para bang alam mo na binobola ka, itatanong mo pa, "Mahal mo ba ako talaga?" Siyempre sabihin, oo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tatanungin mo yung tao, nagdududa ka kung nagsisinungaling ng totoo ba yan. Tinatanong mong totoo ba yan? Mahal mo ba ako? Kasi gusto mong maniwala. Tulad nitong si Isaac pala na ito ay gustong maniwala. Kasi naamoy na niya yung pagkain. Gusto na niyang kumain. Gusto lang niyang masettle yung konting doubt niya. At yung ganun mga tao are so ready and willing to be convinced. Siyempre, nasa-psychologize ka ng mandaraya. Kung gusto mo talaga yung tinda, yung tumatawad-tawad ka, pero hindi, wala na po talagang tawad kasi nahalata ka na na gusto mo yan. Genesis 27:24, "I am," he replied. "Ako ang paborito niyong anak." After giving false impressions which were only suggestive, sinadjust ang kanyang buhok, sinadjust ang damit, an outright lie follows. Pag nakikita ng mandaraya na ikaw ay bumibigay na dahan-dahan, mas lumalakas ang loob niya na tibayan ang kanyang kasinungalingan. Na lalo namang magiging very convincing. Genesis 27:5, then he said, "My son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing." Lunch for blessing. Mana sa ama tong si Esau na siya naman, lunch for his birthright. Isaac gives it, Esau gives it away. So may common denominator tong mag-ama. Tulad din ng mag-ina, may common denominator din sila. Kaya pala sila yung magkapangkat-pangkat.
Genesis 27:25, Jacob brought it to him and he ate. And he brought some wine and he drank. May wine pang idinagdag, additional enticement, blinder pa. Mas nakakapagpalabo pa ng huwisyo. Pag medyo nakainom-inom ka na, malabo pa ang mata mo, at gusto pang kumain, handang-handa ka nang pumasok sa isang bitag. Genesis 27:26, then his father Isaac said to him, "Come here, my son, and kiss me." Another test. Aamuyin ng matanda yung anak kung siya nga ang kanyang paboritong si Esau. Genesis 27:27, so he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. So yung gamit na damit ni kuya, ang ipinasuot ni nanay kay bunso, at nung kunwari ay hahalikan ng ama yung anak para maamoy niya ang damit, ang naamoy niya yung damit ng panganay. Siguro amoy pawis, amoy damo, amoy araw dahil lagi nasa labas. Sabi niya, yan ang gustong-gusto kong amoy. So, unti-unti na siya talagang naniniwala, bagamat may duda. Genesis 27:30-33, after Isaac finished blessing him, naibigay ang blessing. And Jacob had scarcely left his father's presence. His brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, "My father, please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." His father Isaac asked him, "Who are you?" "I am your son," he answered, "your firstborn, Esau." Isaac trembled violently and said, "Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him, and indeed he will be blessed." Nangatog, nanginig itong tatay nung malaman niya na naibigay ang blessing sa iba, at eto ngayon yung tunay na karapat-dapat bigyan ng blessing. Bakit irreversible yung mistake nila, hindi ipinaliwanag sa atin? But apparently, sa mga panahon na yun, pag naibigay mo na kahit sa mali, topo-topo, kanya na. Genesis 27:34, when Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, "Bless me too, my father." But he said, "Your brother came deceitfully and took your blessing." Napagtanto na ng matanda na ang kanyang hinala ay tama. Nag 1 + 1 = 2 na siya. Dinaya ako ng kapatid mo. Nakuha ang blessing mo. Esau said, "Isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright and now he's taken my blessing." Dayaan, lamangan ang game sa pamilyang ito. Kumusta mga pamilya natin? May dayaan din ba? Lamangan. Ate, ikaw magbayad ng kuryente. Ako ang magbabayad ng cable. Parang manggura naman yata. Lagi na lamang na marami mong bisita, pinapakain mo sa mga bisita mo yung pagkain ng pamilya nyo. Iba naman yung namamalengke. At lalong-lalo pag naghihingalo na ang matatanda, agawan na ng mga mana. Lamangan na. Lalo't may nagsusul-sul na kanya-kanyang asawa. Dagi, hingin mo yung bukid. Gusto ko magka-farmhouse tayo, dagi. Yan ang mga magbubulo, yung mga sabit. Nag-aaway-away ang mga magkakapatid dahil sa kanya-kanyang mga asawa na interesado dun sa mamanahin sa biyanan na hindi naman nila pinaglingkuran. Karamihan, may naglilingkod din naman. 1 out of 100. Pero sila ang pampagulo sa mga hatian. Nagkakaaway-away tuloy yung magkakapatid forever na parang hindi galing sa isang bahay bata. Siyempre, sangkalan ng asawa, "Daddy, ang mga anak mo kailangan magkaroon." Kunwari, pero siya ang may gusto. Isasangkalan ng mga bata. Yung mga bata, lagi sangkalan yan eh. No? Kasi nakakabagbag damdamin. Genesis 27:36-37, then he asked, "Haven't you reserved any blessing for me?" Isaac answered Esau, "I have made him lord over you, and have made all his relatives his servants. So what can I possibly do for you, my son?" That was their tradition. That was the rule of their time.
irreversible things, even mistakes. Yan ang problema ko minsan sa mga tradisyon, kahit kuminsan irrelevant, unkind, dahil tradisyon, dahil nakaugalian, dahil policy, kailangan ipatupad. At kitang-kita ng lahat ng nag-iisip na tao that something went wrong. But none of the characters in our story is doing anything to correct it. Pag may mali, dapat itama. Pinagalitan ba yung asawa na kasabwat ng anak? Pinagalitan ba yung anak na nandaya? Hindi. Ang nalugi itong anak na nadaya. At sa mga pamilya, kumisan ganon. Kung sino yung mabait, lagi siyang napagsasamantalahan. Kung sino yung masipag mag-aral doon, nakatapos at nag-aral, ngayon sa kanya sasakay lahat yung mga nagbilyar ng nagbilyar, umabsent ng umabsent, nag-asawa ng maaga, may mga gatas-gatas kailangan ng anak, iaasa ngayon dito sa isang kapatid na matino. Sa maraming pamilya, yung matino kawawa, na pagsasamantalahan, laging pinipitasan, kahit hindi ka nagtanim, hindi ka nagdilig, hindi ka nag-fertilize, hingi ka ng hingi forever. Di ba nangyayari yan? May mga biblical examples na noon pa. Magulo ang pamilya kasi kulang ng katarungan. Yung mga mali, hindi napaparusahan. Yung tama, yun ang nagdurusa. Genesis 27:38. Esau said to his father, "Do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father." Then Esau wept aloud. Nanangis ng ubod lakas, ubod pait, dahil 2 beses siyang nanakawan ng kanyang kapatid. Genesis 27:39-40. His father Isaac answered him, at lumala pa, "Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck." May kakambal pa pala, nakabigatan yung natanggalan ka ng blessing. It was the opposite that this poor Esau got. They were ruled by impersonal and ruthless rules of life, policy, discipline, that sometimes haunt us even today. Unkind, but that's the policy. Unbending, because that is the tradition. There is no room for kindness or justice. Dahil ang umiira lang ay yung uso kung ano man yun. Kawawang Esau. Genesis 27:41. Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob." Pagkamatay ng tatay natin, lagot ka, susunod kang pagbuburulan. Napakalalim na naging sama ng loob, hinanakit, puot nitong si Esau, na nagpasya siya na pag nagkaroon siya ng pagkakataon pagkamatay ng ama nila, papatayin niya ang kanyang kapatid. Sibling rivalry, grudges, quarrels, violence, etc. could root from parental favoritism. Hanggang ngayon, marami mga magkakapatid, may mga inis, galit na nakikimkim sa loob nila dahil nung bata pa sila, paborito ng nanay yung isa, paborito ng tatay yung isa. Kaya ngayon, kahit reunion, may mga sarili-sarili ng anak at pamilya, konting-konting bagay lang, sumasabog, nag-aaway uli, ibinubuklap ang lahat ng nakaraan kasi hindi naman naghilo ang mga sugat. Nanilikha ng mga pabaya, ng mga magulang, playing favorites, not correcting mistakes. Ikaw na nga itong hindi kagandahan, ikaw palagi ang naglilinis sa mga kaldero at kalan. Tapos yung kagandahan, siya lagi ang nasa sala at nagkukutex. Ba't ka nga hindi mayayamot? Laging siya ang paborito. Ibinibili ng magagandang tela, mga damit. Tapos ang damit mo yung lalagyan ng BMEG feeds. Kung umabot kayo doon. Ang gaspang, ang kate. Pero yun ang damit mo kasi hindi ka naman kagandahan. Kulang sa pagbabalanse. Yung matalino, siya palagi itong laging napupuri. At itong 3 taon na sa first year high school, siya laging napipintasan. Walang balancing na ibibigay tayo sa ating mga kamag-anak. Kaya sila nag-aaway-away kahit hindi silang lumika. Rivalry could root from twisted upbringing. Sa halip na ang mga magulang ang magturo, magmahalan ng magkakapatid, sila pa itong nagpe-play favorites.
Kaya sabi nga ni Balagtas, napapahamak ang bata dahil sa dapat magturong tamad na magulang. May mga magulang naman na napakasipag magturo, ubod ng tigas pa rin ang ulo ng mga anak, hindi pa rin nagpaturo, ibang istorya na yon. Pero meron naman na talagang napabayaan. Often, dysfunctional families are legacies of dysfunctional parents. Mga magulang, mag-asawa lalo na, meron man kayong hidwaan, meron kayong mga sama ng loob, may mga naging kamalian kayo against each other, alang-alang sa inyong mga anak, you should set it aside para yung mga gulo ng buhay nyo huwag maging generational pamana. Ang ipamana nyo sa inyong mga anak ay tahimik, payapang buhay, functioning, hindi dysfunctional family life. Alang-alang sa kanila, magiging anak na inyo, magiging mga apo. Dapat kalimutan na ang mga nakaraan, yung mga sakit, mga pait. Huwag na ungkatin, magpatawaran, and get on with life. Because we have only one life to live this side of eternity. Pag magpapatigasan ng loob, magpapataasan ng pride, pare-pareho lang magdurusa. Dapat magpatawaran, magmahalan, habang may buhay pa, habang humihinga pa. Proverbs 22 verse 6, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do right. Pag pinalaki mo sa tama, magkamali man yan habang lumalaki, habang tumatanda, konti-konting mali lang. Maligaw man yan, nakakabalik uli agad kasi pinalaki sa tama. Yun ang habit. Yun ang lalabas at lalabas. Pag doon binabad, pag doon tinuruan, at doon pinalaki. Genesis 27, 42 to 45, sa pagpapatuloy. When Rebekah was told that Esau had said, she sent for Jacob and said to him, your brother Esau is planning to avenge himself by killing you. Now then, my son, do what I say. Flee at once. Why should I lose both of you in one day? So itong pamilya na dati magkakasama sa isang tahanan, dahil sa gulo na nilikha ng mga dayaan na ito at lamangan, gustong patayin ng isa, sabi ng nanay, paborito kong bunso, papatayin ka ng kuya mo. Umalis ka dito, manirahan ka sa mga kamag-anak natin doon sa pagkalayo-layo. O di ano ngayon na nangyari, nagkahiwa-hiwalay sila. Kahit yung anak niya na mahal, nalayo din sa kanya. Dahil sa kanyang mga ginawang machinations. Nilikha ng Diyos ang pamilya para magkakasama, hindi para magkakahiwalay. Mas masaya ang buhay kung kasama mo ang pamilya mo, nagtutulungan kayo. Pero may kasamang problema rin yun. Siyempre, when there are two people living together, may stress. Pero mas malaki ang advantage kaysa disadvantage. Kaya nga may pamilya. Huwag kang gagawa ng bagay na maghihiwa-hiwalay sa inyo, magpapaaway-away sa inyo. Dahil ano man ang mangyari, kayo pa rin talaga yung pamilya. Mahirap makipagkasundo. Mahirap din naman makipag-away. Pareho lang mahirap yan. Yun na lang pagkakasundo. Yun na lang mabuti ang bunga. Actual family division and separation follows the separation of hearts and minds. Nagkakalayo ang mga katawan kasi nagkakalayo ang isip. Pwera na lang yung dahil nagtatrabaho abroad o dahil merong ginagawang kailangan sa malayo. Pero karamihan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga katawan, kasunod lang kasi nagkahiwa-hiwalay na yung mga puso.
Pag iisang isipan, magkakabuklod ang puso, yung katawan will speak the same language. Lagi ang gusto ng katawan, magdikit-dikit, magsama-sama, magtropa-tropa, kasi nagmamahalan. So body language tells you what the heart contains. Ano ba ang tendency ng body mo? Lumayo o lumapit? Bakit? At kung ang gusto mo, lumayo sa pamilya mo, bakit? Dapat ayusin. Kasi dapat ang gusto mo ay magkasama-sama kayo. Philippians 2, live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as if you were only one person. Sa church, sa family, sa mag-asawa, live in harmony. Paano nagkakaroon ng harmony? Isa lang ang sikreto niyan, bigayan. Kahit sa choir, may harmony kasi merong malakas ang boses ngayon, merong mahina nga siya para yung malakas ang lumutang. Pag sabay-sabay kayong malakas, sigawan ang tawag doon. Bigayan. Part niya ngayon, tahimik ako. O part niya, mahina ako. Mamaya ako naman, kayo ng harmony. Genesis 27:46, hindi pa tapos ang pasakitan ng pamilyang ito. Then Rebekah said to Isaac, I'm disgusted with living because of these Hittite women. Racist pa itong si Rebekah. If Jacob takes a wife from among the women of this land, from Hittite women like this, my life will not be worth living. Sabi ng nanay, huwag ka mag-aasawa ng mga Hittite women. Ayoko sa kanila. Magiging walang kakwenta-kwenta ang buhay ko pag nagkaroon ako manugang na Hittite. So Isaac called for Jacob and commanded him, do not marry a Canaanite woman. Now, Esau just learned that Isaac commanded Jacob, do not marry a Canaanite woman. Esau then realized how displeasing the Canaanite women were to his father Isaac. So, he went to Ishmael and married Mahalat, a Canaanite. Ayaw pala ng nanay ko ng manugang na Canaanite, pues mag-aasawa ako ng Canaanite. Tikisan, inisan. Naranasan niyo daw sa pamilya yung inisan? Ayaw mo pala ng sinigang, sinigang ang ihahain ko. Ayaw mo pala ng iingay ako para mainis ka. Iinisin kita para kamuhian mo ako, para pagtalikod ko, saksakin mo ako. Diba? Napakalaking kamalian mang inis. Ano ang mapapala mo na nang-iinis ka? Anong benepisyo ang makukuha mo kung naiinis sa'yo ang tao? Pero may mga tao, alam niyo ba, ang galing mang-inis. At habang iniinis ka, kakanta pa. Na parang baliwala yung ginagawa niya hanggang kumulo ang dugo mo. Vexing, hurting one another. Why do relatives, why do family members, why do lovers keep hurting each other? Anong mapapala ng magnobyo, mag-asawa, magkaibigan, magkapatid, mag-ina, mag-ama, na sinasaktan ang isa't isa? This is a demonic deception. Isang pandaraya ng kaaway, pinagdidilim ang ating isip para ang gawin natin ay yung mali sa halip na yung tama. Mahirap gumawa ng tama, pero mas mahirap din naman gumawa ng mali. Di tama na lang, maganda pa yung bunga. Families should be wise. Do not let the devil deceive you into falling apart and away from each other. At may iba pa mga leksyon ng kwentong ito. Don't be too hungry to the point of selling yourself short. Don't push yourself too much beyond your strength. Kung ano man yun, huwag niyong sagarin ang sarili ninyo to the point na nawawalan kayo ng bargaining chips. Humihina ang inyong bargaining power kasi weakened na kayo ng inyong sariling gawa. Another lesson, a brother's need is an opportunity to promote love, not hatred. Opportunity to strengthen, not weaken relations. Pag may pangangailangan ang mahal sa buhay, ang kamag-anak, ang kapatid, pwede mong pagsamantalahan, pero anong aanihin mo? Galit niya. Pwede mo rin namang
tulungan at mahalin, ano aanihin mo? Kung marunong siyang tumanaw, di tatanaw siya at mamahalin ka rin niya. Pag may pangangailangan na nagkakagipit at reasonable ang pangangailangan, mas mainam na matumulong tayo. At yung tinutulungan naman, hindi dapat abusado na araw-araw tinutulungan ka, linggo-linggo, buwan-buwan. Hindi na tulong ang tawag doon. Sustento na yon. Dapat marunong ka rin tumindig sa sarili mong paa. Huwag kang bumili ng hindi mo kayang bayaran. Huwag kang gumawa ng hindi mo kayang bayaran para hindi iba, hindi nanay mo, tatay mo, kapatid mo ang nagbabayad para sa iyong mga bisyo o hiling. Pero paminsan-minsan nangangailangan ka, reasonable, magandang tumulong sa ganung mga pagkakataon. At kung tayo naman ang tinutulungan, makaramdaman naman kayo kung pagod na o sawa na yung tumutulong. Huwag nating abutin yung pagsawaan, pagsarhan, iwasan dahil wala tayong tigil ng kahihingi ng tulong. Paminsan-minsan, parang bisita yan. The shorter the visit, the more welcome. But the longer the visit, the less and less welcome you will feel. Ganun din yung humihingi ng tulong. Kung minsan, ikaw pa pinipilit. Pero pag araw-araw andyan yung mukha mo, pagsasarhan ka na talaga ng pinto. Dapat turuan din natin at tulungan ng mga kamag-anak na maging mabait by not abusing them. Kasi pag abusado ka, they will learn to protect themselves and they will learn to be unkind to protect themselves. Bigayan, respeto, pagmamahalan. Family members, especially parents, are to give balance and correction to one another. Unang project na mag-asawa, ayusin ang relasyon nila kasi mapabuti at mapasama yon, mga anak nila ang madadamay o makikinabang. At ang mag-asawa, pag may anak na, hindi na lang kayo nabubuhay para sa sarili, may iba ng dahilan, nabubuhay din kayo para sa inyong mga anak. At ang mga anak, syempre, nabubuhay din kayo para sa inyong mga magulang. Lahat may tungkulin, lahat may pribilehyo. Stop. Minimize playing favorites. Pastor, wala po akong magawa. Talaga pong mas malapit ang loob ko dito. Kamukha ko kasi. Magkakorte kami ng noo. Korte balimbing. O sige na, talagang medyo gusto mo siya. Kasi maalalahanin, nakikiliti ka niya. Pero huwag mo nang ipahalata masyado sa iba. Kasi anak mo rin eh. Kung may ibibigay ka, ilihim-lihim mo na lang. Huwag na yung kitang-kita ng iba that you're playing favorites. Because they will resent you and the object of your favoritism. Be wise. Hindi naman talaga naiiwasan na may mas malapit sa loob mo. Pero huwag mo na masyadong emphasize. Bilang magulang, be fair. Minsan lang mabuhay sa mundong ito.